Hallelujah. Yes, Father God. Ama, tunay na pinupuri ka namin minadakil. Ang mga awiting ito, Panginoon, sa iyo namin minaalay, O Diyos. Lord, dalangin po namin na kalugdan niyo po, Panginoon, ang aming pagsamba, Panginoon, at pag-aawitan sa iyo ngayong umaga. Salamat, O Diyos. At kung may nakikita kayong karumihan, Panginoon, sa aming mga puso, Panginoon, O God, patawad, O Diyos. Hallelujah. Linisin niyo po ang aming mga puso. Gawin mo kami karapat-dapat na magsamba, Panginoon, sa umaga nito, O Diyos. Na makarating kami, Panginoon, sa trono ng iyong kalangitan, O Diyos. Bumaba ang iyong presensya sa aming kalagitnaan. Maranasan ang bawat isa, Panginoon, O Lord, ang healing, Panginoon, O God, and deliverance this morning, O God. At kung ano man, Lord, ang mga panalangin, Panginoon, ay malayang maka-arating, Panginoon, sa iyong trono, O Diyos, in Jesus' name. Hallelujah, Lord God, pinataas po namin sa iyo, O Diyos, ang aming panamalaban sa Pilipinas, O God. Dalangin po namin, Lord, na ang justisya, Panginoon, O God, ay malain, Panginoon. Ang righteousness, O God, sa tuwiran ng maghari, Panginoon, sa aming bansa, Panginoon. We also pray, Father God, for all the leaders of the nation, O God, in the mighty name of Jesus. Lord God, dalangin po namin, O Diyos, na tunay na ang iyong kalooban ay mangyari sa aming bansa. Marating namin, Panginoon, ang prophetic destiny ng aming bansa, Panginoon, O God. Hallelujah. A missionary sending nation, Panginoon. At tunay, Panginoon, O God, maranasan din namin, Lord, ang isang progresibong Pilipinas, Panginoon, O God, in Jesus' name. Hallelujah. Salamat, O Diyos. Linisin mo po, Panginoon, sa anumang karumihan, Panginoon, sa corruption, Panginoon, ng aming bansa. Even, Panginoon, sa sins of idolatry, O God, in the mighty name of Jesus. We ask for forgiveness, O God. Hallelujah. In behalf of our nation, kami po ay namamagitan, O Lord. Patawarin po, Panginoon, ang aming minamahal na bansa, Panginoon. Salamat po, Panginoon. And also we declare, Father God, a great revival, Panginoon, mula sa aming mga leaders, O God, down to the list of the citizens of this nation, O God. Na tunay na magkakaroon ng great revival. Wala kayong pang Diyos sa sambahin, kundi ang pangalan Jesus, O God, in Jesus' name. Salamat po, O Diyos. Sinataas din po namin ang Israel, O God. Continue to bless them, O God, in the mighty name of Jesus. Ang kapayapaan ay maghari sa kanila, Panginoon. And let, Panginoon, the friendship, Panginoon, between the Philippines and Israel, lalo pang maging maganda, Panginoon, na relasyon, O God, in Jesus' name. Patuloy mong pagpalain, Panginoon, ang mga bansang ito, O God. Hallelujah. Salamat, O Diyos. At sa umagang ito, tinataas po namin ang aming pananambahan, O Diyos. Mula po sa pag-aawitan, O God, tunay na maranasan namin, O God, ang iyong presensya, Panginoon. Ang iyong trono, ang iyong kaharian, O God, bumabalik dito sa amin, O God. Maranasan namin, Lord, ang miracle signs and wonders, O God. In Jesus' name. Dumating kami dito, Panginoon, O God, na punong-puno ng alalahanin, problema sa buhay. Lord God, you will comfort us, O God. You will give us the assurance, O God, na kayo, Lord, ang Diyos, Panginoon, ng aming buhay, O God. Ipaparanas mo sa amin, Panginoon, ang mga bagay, Panginoon, na hindi pa namin naranasan noon, O Diyos. Hallelujah. Salamat, O God. Hallelujah. Tinataas din po namin sa iyo, Panginoon, Lord. O God, ang magdadala ng iyong salita, Panginoon. Pastor Bernard, Panginoon. Anoint his lips, O God. Ang maisabi niya, maisambit niya, Panginoon, O God. Ang pawang iyong salita na lamang, O God. Ang bawat salitang ito, Panginoon, tumingo sa aming mga puso, Panginoon. Magbago ng aming mga buhay, Panginoon. Pagkaroon ng kapangyarihan, Panginoon, sa aming buhay. Let there be a transformation in every life, O God, in Jesus' name. Hallelujah. Maraming salamat po, O God. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito po, isang pangpalakas ang palakpak para sa Panginoon. Yung pinakamalakas po ng palakpak para sa Panginoon. At isigaw po, hallelujah! Tunay po sa piling ng Diyos ay may kagalakan. Sigaw po, sinisigaw mo ng hallelujah!
last month po, nagkasakit po ako. Marami po nalaman ng sakit ko. Parang feeling ko po nawala na ako ng kapayapaan. Parang feeling ko po, parang hindi ko nakasama yung Diyos. Pero alam niyo po, hindi pinapatunutan ng banal na espiritu na malayo ka sa Kanya. Ang Diyos lang nagbibigay ng kapayapaan sa bawat isa. Wala na pong iba. May ginagamit po ang Diyos, pero higit po ang Diyos sa buhay natin. Sa'yo kaligaya tatabi sa piling mo. Kaligaya tatabi
Lagi kang pupurihin, itataas ang ngalan mo. Pasasalamat tayo sa'yo. Lagi kong nanaisip, ikaw lamang walang iba. Sa puso ko'y ikaw lamang. Lagi kang pupurihin, itataas ang ngalan mo. Pasasalamat tayo sa'yo. Lagi kong nanaisip, ikaw lamang walang iba. Sa puso ko'y ikaw lamang, Jesus. Gawain mo ang nais mo, kanta
nagsasanggol. Ang iyong kabutihan ay hindi nagbabago. Ang papuri pasasalamat ay tanging sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, manatili po tayong nakatayo bilang paggalang sa salita ng Lord. Ang ating pong teksto ay matatagpuan natin sa 2 Corinthians chapter. Wala ba? Sabi ko, 2 Corinthians chapter 4, verse 10 up to verse 11. Lagi namin taglay sa aming katawan ang kamatayan ni Jesus, upang sa magitan ng aming katawan ay mahayag ang kanyang buhay. Sa verse 11, habang kami nabubuhay, lagi kaming napipigit sa kamatayan alang-alang kay Jesus, upang sa aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. Palang pagkakabasa sa Diyos tayo sa manalangin. Lord God, maraming salamat sa iyong salita na magpapatibay, magpapatatag, magpapalakas ng aming pananampalataya. O God, abang kami naglalakbay sa mahulog mundo ito, sapagkat sabi ng 1 John 5:19, ang buong mundo ay nasa kapangyarihan ng kaaway. Kaya Lord, ang salita mo nawa, ang lagi namin pang-awagan habang kami nasa mundo. Pagpalain po ang bawat isang narito, God, at buksan niyo po aming puso sa iyong mga salita. Ikaw lamang po ang tunay na mataas at madakila sa aming kalagnahan. Lord, we echo John 12:32, if you were lifted up on the earth, you will draw all men unto your feet. Maging sa John 3:30, you must increase and we must decrease. Siya nga po nawang manig at mangyari. Salamat Ama ng maraming Holy Spirit, saturate this place in the mighty name of Jesus Christ. Sa ilang mang ang papuri, kalurgan, karangalan, kundalangin, tangi lamang po sa pangalan ng Prince Type natin magsabi ng Amen and Amen. Yan, sige tayo mga kauna. Sabi ni Brother Archie, natanggap niya na yung kapayapaan, di ba? Ang sabi ng Isaiah chapter 9 verse 6, di ba? Sino yung Prince of Peace na siya sabi doon? Isaiah chapter 9 verse 6, si Jesus, di ba? Tapos yung pinagpan niya kay Sister John 14:27, ang kapayapaang binibigay sa inyo ay hindi katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Yan. Lahat po ba tayo may kapayapaan na? Yes! Mamaya malalaman natin kung bakit tayo may tunay na kapayapaan na. Ang ating pong title ay Salamin. Salamin. Hindi ito yung yung masakit sa mata. Yung salamin, mirror. Yan. Naalala ko yung sinabi ng James chapter 1 verse 23. Sabi ron, kapag tayo ay nakinig ng salita ng Lord at hindi natin to sinasagawa, dinadaya natin ang ating sarili. Para daw tayong tao na tumingin sa salamin. Pagkatapos natin tumingin, umalis tayo, nakalimutan na natin kung ano na ating itsura. Dapat di natin nakakalimutan yung ating itsura. Bakit kaya salamin? Yan. Dito po sa ating binasa, makikita po natin sa 10 and 11, kung babasahin po itong 2 Corinthians chapter 10 hanggang chapter verse 1 up to verse 18, wala kang talagang maganda lahat ng mga tinutukoy. Maraming lesson, maraming aral itong chapter na ito, yung kabuuan. No? Kaya dito sa verse 11, 10-11, makita po natin ito, muli kong babasahin, lagi namin taglay sa aming katawan ang kamatayan ni Jesus, upang sa magitan ng aming katawan ay mahayag ang kanyang buhay. No? Ang tinutukoy po, yung verse 1 po nito, ang pagkakasabi ron, pinili kami ng Diyos, no, upang ihayag ang kanyang bagong pamamaraan sa pagpapawalang sala ng Diyos sa tao. Kaya hindi kami napapanghinahan ng loob. The lesson is yung magandang balita, no, yung si Jesus, yung kanyang pagkapako sa krus, yung pagkabayad sa ating mga kasalanan, yun po yung magandang balita. Yun po yung hindi nila pinanghihinahan ng loob kahit saan idako ang panyapak po ng ating Apostol Pablo, si St. Paul. So hindi po nakakalam, si St. Paul po, siya po ay hindi pa Kristiyano, siya yung taga-usig sa mga Kristiyano. Pag sinabing Kristiyano, yan yung mga tumanggap kay Jesus Christ bilang Lord and Savior. No? Natanggap nila yung magandang balita, kaya sila yung nagkaroon ng tunay na kapayapaan. Nung last Sunday, ako'y naimbitahan sa isang anniversary
may artista pala doon. Kilala niyo si artista doon? Kilala si Whitney Tyson? May picture kami. Natakpo niya rin kapayapaan. No? Alam pa natin si Lord. Kilala si Whitney Tyson, di ba? Nandun siya, miyembro pa natin sa pastor natin dahil dito sa akin. Natakpo niya yung kapayapaan kung saan siya napupunta. So, yun po yung napakamalagang magandang bata. Kaya si Pablo, hindi sila pinangihina ng loob kahit anong mangyari sa kahit saan sila idako, no? Si Pablo siya yung taga-usig ng mga Kristiyano na hindi pa Kristiyano si Pablo, no? Ang pangalan pa niya Saul, ngayon naging Pablo. So ngayon, siya yung number 1 na tagapagbahagi, tagapagpakala ng magandang balita na ang Panginoon Jesus ay sumasalamin sa kanyang buhay. Musta po tayo mga kapatid? Lahat pa rito may kapayapaan na, natanggap na may magandang balita, mabuting balita, Ebanghelyo, Good News Gospel. Kung ganon, ikaw ay isang, sabi mo, salamin. At sumasalamin ba sa ating buhay ang ating Panginoon Jesus? Ang makasasagot niyan, walang iba, ang inyong mga sarili. Amen po ba? Yan, malalaman natin mamaya talagang sumasalamin ang Panginoon sa ating buhay. Si Pablo, makikita niyo natin dito talagang nasasalamin sa kanyang buhay ang Panginoon. Dito pa lang sa talata ng 10-11, di ba? Nakita natin, di ba? Lagi namin taglay sa aming katawan ang kamatayan ni Jesus upang sa magitan ng aming katawan ay mahayag ang kanyang buhay. Sa verse 11, habang kami nabubuhay, lagi kami nabibingit sa kamatayan, alang-alang kay Jesus upang sa aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. Amen ba? Ganyan din pa kaya tayo? No? Sa ating katawan, nahayag ang Panginoon sa ating buhay? Yan. Sa rito, meron may pamara para mahayag sa atin ang Panginoon sa ating buhay. Para masalamin. Makita. Diba? Tulad sa Whitney Tyson, talagang nasalamin ko sa kanya yung ano eh. Totoo niya, sa alasang oras yata. Talagang magaling kapayapaan sa kanyang buhay, ay kagalakan. No? Na matagal na raw niyang hinahanap. Lahat naman tayo ganun, di ba? Ako pa, 1989, kung tinanggap si Lord bilang yung tingnan ko mamatay, di ba? Kasi hindi ko alam saan napupunta eh. Oh. Kaya dito sa verse 1 pa lang, sigurado na. No? Sigurado na meron tayong kapayapaan dahil tayo nasa piling na ng pinagtrabi kanina, di ba? Sa piling mo. Yan. Sabi ko rin sa paanong paraan makikita si Jesus sa ating buhay. May pangarang pala para makita si Jesus sa ating buhay. Tama po ba? Number 1, sa ating pagsampalataya at pananalita. Yan. Bakit kaya pananampalataya? Kahapon, Sister Gab. Ano yung number 1 ni Gab? Faith. Bakit faith? Kasi ito lahat talaga magsisimula eh. Kung kailan mo tinanggap si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. Alam niyo ba yung mga spiritual birth niyo? Ako, alam ko eh. November 19, 1989. Yung aking spiritual birth. Doon nag-umpisa na sumasalamin ang Panginoon sa aking buhay. Bakit? Halit namin lugar namin eh. Talaga yung nabakat ang dami eh. Kahit saan ako magpunta eh. Tapos, sabi pa ng aking vice president namin eh. Ako yung pinakabata sa mga barkada namin. Marami yung barkada eh. Fernan, sabi sa akin, pag matanda na ako, sasama sa yung reliyon. Reliyon tawag, di ba? Hindi. Si Jesus ang aking pinasok. Amen? Ang sabi nito, sa ating pagsampalataya at pananalita. Wala ko pa yung verse. Kunin pa natin yung verse muna natin. 2 Corinthians 4:13. Sinasabi ng kasulatan, nagsalita ako sapagkat ako'y, ang sabi? Sumasampalataya. Sino yung mas sumasampalataya ito? Sumampalataya na pala. Amen mo tayo? Sister Jerry, mainit yung Sister Jerry. Pag nag-sa AM na prayer devotion, di ba? Ang sabi nito, sinasabi ng nagsalita ako sapagkat ako'y sumasampalataya. Ibig sabihin, nung nag-umpisa ka sumasampalataya sa Panginoon Jesus, marunong ka na magsalita.
Hello? Marunong tayong salita. Baguhan ako eh. Tapos napunta pa ako dun sa kumpanya na mga bossing ko. Talagang alos sipagin yung aking pananampalataya. Baby Christian pa lang po ako nun. Sumampalataya na ako, kaya nagsasalita na ako. Patungkol kay Jesus ang magandang balita at sa kanyang mga salita. Amen po ba? Amen. Yun. Kaya ngayon sa Olympian talagang manalo eh. Di ba? Dati siya kayo, tahimik lang yan. Salita na kayo. Talagang ano na eh. Bold na siya magsalita, hindi na katulad ng dati. Marami na. Sila share nila. Alos na nandun talagang Lord to God. Amen? Balapang po natin si Lord. Dahil sumampalataya tayo, makapagsasalita na tayo. Hindi na lang galing sa sariling atin. Hindi na natin binibida yung ating sarili. Kundi si Jesus na nagbigay sa atin ng tunay na kapayapaan, kagalakan, di ba? Yun, no? Sila Sir Alice, no? Sir Elsie, nasasalita na lahat yan eh. Magpagamit na tayo, amen? Kaya saan mo tayo dadalhin ni Lord, dapat nasasalamin ng ating, nasasalamin ng Panginoon sa ating buhay, ano? Sa ganon, diwa ng pananampalataya, nagsasalita kami dahil kami sumasampalataya. No, marami na. Marami sumampalataya at nakapagsasalita na ng tungkol kay Jesus. Diba? Dito po sa tanong na to, sa chapter to, wala bang yung tinutukoy dito kundi yung magandang balita. Kundi si Jesus ipapangaral kung saan man tayo dadalhin ng Panginoon. No, doon sa Sisisuwa, merong naglalakad lang na lalaki, no? Lagi naman kami nakikita, kaya din naman umatin. Pinatanggap ko kay Lord. Amen? Yan. Kasi babahagi. Kaya nga hindi sila pinanghinaan ng loob dahil sa magandang balita. Bakit? Siyempre babahagi mo rin yung, yung experience mo, yung natakpuan mo. Lagi ko sample sa Sisisuwa. Pag may sale dito ng sa SM, 70% branded. Di ba? Dami, sapatos. Branded, 70% yung off. Alam mo, Sister Juliet, nandun sa SM. Hindi niya kasama si Sister Jelly. Hindi mo tatawagin si Sister Jelly para makaber ng 70%. Tatawagin mo, di ba? O, Sister Jelly, may 70% dito. Abono ka muna. Diba? Saya ka lang, Sister Jelly, 70% eh. O, di ba? Tatawagin mo mga kaibigan mo. Magkano lang yun? Balayan mo 1,000. 70%, 700 yung matitipid mo. Pero kaya nakalak ka, di ba? Ipinamalita mo. Ang mas mo rin magandang balita. Kaya yung 17-18, babanggitin ko na. Sabi doon sa 17-18, Mr. Risa, medyo. Yung 17-18, babanggitin ko sa, banggit ko na rin eh. Sabi sa 17-18, ang pag-iirap sa mundong ito ay panandalian lamang. No? Pero hindi naman daw yung kabigat. Dahil may gantimpala, no, ibinibigay ang Diyos sa amin o sa atin, no, na mananatili magpakailanman. At ito ay hindi mapapantayan. Hello? Tapos sabi pa ron, no, ang buhay sa mundo ito ay panandalian lamang. Temporary. Ngunit ang buhay sa Diyos ay buhay na walang. Palapakan mo natin si Lord. Yun po. Kaya kung ano sin yan, okay lang. No, kailangan naman natin yan. Pero yung magandang balita, kaya sabi nga ni Pastore, kagabi, no? Bigyan natin ng tinanggap natin ng libre, bigyan natin lang, libre. Pero minsan, matutubuan ka ba, di ba? Para maligtas lang yung kababayan natin, siya may pamalang kaligtan. Katulad po ni Sister, no? Matanggap yung magandang balita. Di ba? Kaya sabi ng Matthew 10:8, no? Tinanggap mo ng libre, babahagi mo rin ng libre. Kaya pwede natin tayo masaktan, mukot, no problem, di ba? Maligtas man lang ang isang kaluluwa. Kaya sabi ng Luke 15, meron lang isang nagbabalik loob sa Diyos ay maraming nagdiriwang nangel sa kalangitan. Minsan na tayo pinagdiwang sa langit. Amen? Kung tanggapin na si Lord bilang Lord and Savior, okay, sabi ron, sa magitan ng pagsampalataya at pananalita. Yan. Sa verse 13, ito na pala yung verse 1 eh. Dahil sa habag ng Diyos, ibinigay niya sa amin ang paglilingkod na ito
Kaya hindi umihina ang aming loob. Yan. Hindi nangihina ang loob nila dahil sa magandang balita. No, sa habang ng Diyos, binigay niyo sa amin ang paglingkod na ito, kaya hindi umihina ang aming loob. Sa pangalawa, so lahat dito ay nagsasalita na para kay Jesus o nahiya pa yung iba. Hello? Dapat nung nag-umpisa tayo, sumampalataya sa Panginoon, dapat unti-unti nakapagsasalita na tayo. Amen? Nakapagbabahagi na tayo. Amen? Yan. Pangalawa, kung titignan po natin itong chapter na to, no? Yung dinanas si Pablo sa pangaral ng Word of God, sa pagbabagi ng mga, malay ko wala sa kalaitingan yung nararanasan natin eh. Kaya dapat mas lalo tayong huwag panghinaan ng loob. Amen? Dito pala sa mga talata, makikita na po natin kung paano ibinabahagi ni Pablo ang magandang balita at kung ano yung kanyang nararanasan. Sabi dalawa, di natutumba at nalulugmok sa kabila ang pag-usig at pananakit. Yan o. Hindi natutumba at nalulugmok sa kabila ang pag-usig at pananakit. Amen? May kasamang pananakit. No, hindi natutumba. Yung sabihin, talagang hindi nalulugmok sa kabila ng mga pag-usig. Amen? Lahat ba tayo nausig na? Amen. Yan, sabi ng 2 Timothy 3:12, di ba sabi ron? Those who want a godly life must be persecuted. Given na. Kapag tayo pa gusto natin mamuhay na may kabanalan o makadiyos sa pamumuhay, natural na tayo ay mausig. Kaya huwag ka na maging balat sibuyas kung mausig ka. Kung dahil sa pananampalataya, nang dahil kay Kristo. Pero kung di dahil kay Kristo, ay mag-isip-isip ka. Baka bite na kayong nag-usig sa'yo. Amen? Baka pis kayong dalawa. Dapat nausig tayo dahil sa ating pananampalataya. Kaya yung napasok ako sa isang kumpanya, baby Christian ako, talagang inuusig yung aking pagiging Kristiyano. Buti na lang, naging palabasan ako ng Bible nung ako'y bata pa Kristiyano. Kasi gumaling ako sa salita ni Lord, di ba? Nakala ng patuto ko, di ba? Gumaling ako sa pagbabasa ng Biblia. Yung sinabi ng Psalm 107 verse 20, pinadala ko ang aking salita at ikaw ay pinagaling at iniligtas sa tiyak na kapahamakan. Yung tiyak na kapahamakan kasi hindi ko alam yung punta ko sa impyerno, sa langit. Eh ngayon, alam ko na. Meron kang patiya, kasiguruhan ng kaligtasan sa magitan ng ating pananampalataya din sa ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Yung tinatawag ng magandang balita, mabuting balita, ebanghelyo, gospel, good news sa Ingles, yan. So makita po natin dito, nung sabi ko sa mga bossing ko sa kumpanya, kasi po ito yung sinasabi sa Bible nakapagsasalita, kahit baby Christian pa tayo, hindi mo ba? Kasi talagang meron din silang alam sa spiritual Gusto ka lang pananampalataya. Kaya lang ako naman ang gagaling sa Word of God. Amen? Kaya hindi tayo natitinag, nalulugmok. Nakapagsalita na tayo. Yan. No, di natutumba at nalulugmok sa kabila ng pag-usik at pananakit. Yung katulad po ng aking mga gabarkas. Daming gabarkas Sa lugar namin, titinda po kami ng chicharon Mantikang bago yung tagal namin negosyo Lahat po ng lugar dumalapit, sa amin bumibili. Kaya, ako manginom, kaya lahat ng lugar doon, malapit doon. Lagi tayo na sa inuman, o saan man, no? Ganun ako lahat yung naborn na kayo ako, lahat yung makikita ko lahat yun may tinda ba kami ng beer, may tinda kami ng anak, pati pulutan, may tinda kami Ako magdi-deliver. Hindi ko ba? Ako napatutuwa na rin din, di ba? Kalsada, birthday nung presidente namin. Fernan! Pagka hindi ko bubusok sa sa ulo mo. May pa ako ng kapal pa. Hindi na kahit lang ako, meron bubukay natin. Biro mo yun, barkada namin. Sabi-sabi na yamin pagkakumpare. Buti sinalog ng asawa niya. Alam mo nang hindi na uminom si Fernan di ba? Wala pa natin si Lord. Baby Christian pa lang po ako. Dalawang pagkakataon siya sa bahay. Kumpare ko naman. Kumpare ko kasi nasunugan kami nun Ang daming binigay sa akin mga damit. Kasi sa Divisoria siya nagtatrabaho. Maraming mga pantalon, short, birthday din yan. Nung kami sa loob, pare na naman. Ganun ulit.
Nalagpasan ko na lang po yun. Yung po yung pinakabigat sa umpisa lang naman yun eh. Pag nalagpasan po natin, wala na, dapat di na natin makakalab eh. Kasi given na nga eh. 2 Timothy 3:12 ba? Those who want a godly life must be persecuted. Given na, nape-persecute ka. Kung tayo'y Christian. Amen? Yan o, di natutumba at nalugmok sa kabila ng pag-usig at pananamit. 2 Corinthians 4:9, inuusig kami, ngunit hindi pinababayaan. Napapatumba kami, ngunit hindi lubusang naiilugmok. Amen? Ganyan po yung mga naranasan ni Pablo kung saan mandako siya napupunta. Kumusta po tayo? Mga sumasakpal tayo kay Jesus. Lahat tayo dumadako, di ba? Kung saan tayo. Nasasalamin ba ang Panginoon sa ating buhay? Ayan. Saan pa tayo? Ito na pa rin 2 Timothy 3:12, hindi ko nababanggitin. Pangatlo, hindi nababagabak o nawawala ng pag-asa sa kabila ng pagpapahirap. Yan. Anong verse natin dyan? Sabi, kabila ang pagpapahirap sa amin, ngunit hindi kami nalulupig. Kung minsay nababagabag, hindi nawawalan ng pag-asa. Narasan na po ba natin yan? Sa ating buhay? No? Kami po, nung bago kami, kasi nung kami baguhan, ang aming mga Bible study sa kayong gaway, alos sa labas kami. Sa street, no? Evangelism, magpapalabas kami ng mga, yung mga palabas, ang tawag doon? Film showing. Yan. Film showing. Tapos ang dami nagiinom na sa kalsada. May mga nagdadrugs pa. Nako. Grabe yung mga pananalita at may nangbabato pa. Hello? Kung saan po tayo natama kakayanan. No? Leave it to God. Bahala sila. Ang mahalaga, binabahagi natin ang magandang balita. Marinig nila. Amen? Alam ko yung hindi pa Christian, yung may sakit pa ako, meron akong dinalo na kaibigan. Siyempre, kagad, alak, di ba? Tapos meron siya dumating na bisita. Pero yung bisita niya, kilala ko din. Pero hindi lang kami close, no? Kilala ko rin. Eh, inalok namin ng inuman, ng inumin. Sabi, hindi na ako inom. Bilog narinig ko yung pangalang Jesus sa kanyang pananalita. Nag-iba yung pakiramdam ko. Narinig yung pangalang Jesus. Kaya kilala ko rin yung tao na yun. Dati rin siyang katulad ko dati. No? Siya ngayon na born again, nakakilala kay Lord. No? Nabanggit niya yung word na Jesus, nag-iba yung aking pakiramdam. Parang may kakaiba. Amen? So ngayon, naramdaman ko na, hindi lang naman, naranasan natin. Amen? Palakpan natin si Lord. Nung galing ko yung pangalang Jesus na niyang lagi, dati itong kasama rin namin mga maraming bisyo, ngayon pala hindi na nagbibisyo. Tapos binanggit niya yung word na Jesus. Nagkaroon ng REM sa puso, nagkaroon ng, hindi ko lang yata nasabi sa inyo, nagkaroon ng sa aking impact, sa aking kaisipan, sa aking puso. So sa matawid, yung Jesus na yun ay nasa akin na rin buhay. Nasa ating buhay na rin. Amen? Palapakan natin si Lord. Amen? Kaya tunay na kapayapaan ng bawat isa. Yan, John 14:27, huwag makalimutan, no? Di ba? Ang kapayapaang binibigay ko ni Jesus ay hindi katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Ako, bata pa lang po, yung lugar namin, sa Dulin. Turing po yan eh. Pero sa amin, di pa talaga mundo. Dito lang kami malapit sa tutupan eh. Pero yung lugar namin, dead end po yun eh, Balitawak Street. Naku, grabe po yung kinamulatan kong environment po. Lahat. Nandun na. Kala mo, nandun na yung mundo na kapayapaan, wala pala doon. No? Praise God, nasa Panginoon ng Jesus lang pala. Ang talagang tunay na kapayapaan. Amen? Palapakan namin yung Lord. Pang-apat, handa maging sa pingit ng kamatayan, mahayag lang ang iba, mahayag lang sa iba ang buhay na kay Kristo. Sabi, handa maging sa pingit ng kamatayan, mahayag lang sa iba ang buhay na kay Kristo. Sabi, mahayag. No? Yung buhay na kay Kristo. Sino yung may buhay na kay Kristo? Tayong lahat, mahayag. Di ba? Handa sa pingit ng kamatayan. Di ba? Naalala ko hindi ko nga kilala si Charlie Kirk.
Ngayon ba? Charlie Kirk, di ba? Dahil sa kanyang pangaral ng Ebanghelyo, ng magandang balita, nakita ko natin kung paano siya binaril. No? Talagang hindi nasabihin ng kamatayan, kundi talagang pinatay. Dahil sa mahayag lang sa buhay niya ang Panginoong Yesus na nasa ating buhay. Yun ang kanyang goal. Kung ano yung goal niya, dapat goal din natin. Amen? Lahat tayo dito na kay Krishna, lahat na sumampalataya. Anda maging sa bingit ng kamatayan, mahayag lang sa iba ang buhay na kay Kristo. Kaya nano kay Sir Marlin, nung ngayon, di ba? Bagyo. Lord, kay Sir Marlin, Lord, inatong Sir Marlin dahil bagyo eh. Talaga lumaga pa ng kalapag mo na sila, amen? Sa kusura. Amen? So hindi rin biro bumaybay doon na may bagyo, di ba? Sa ating buhay, ganun din po. Kaya naalala ko yung sabi ng Pilipos 1.1, di ba? Sabi ng Pilipos 1.1, for as to me, to live is for Christ, and to die is gain. Sa totoo lang, ha? To live is for Christ, ha? And to die is gain. Dapat ang ating hatikain bilang anak ng Lord o sumasampalataya kay Lord. Ang sabi ng 1 Corinthians 4:11-12, pangapat na ba? Habang kami nabubuhay, lagi kaming nabibingit sa kamatayan alang-alang kay Jesus, upang sa aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. No? Ako rin po bumaybay, pero malapit lang po yung pinuntahan ko, dyan lang po sa Gaya-Gaya, sa may tungko, papuntang tungko, noong 9, kasi sasagal nga po ng bagyo nun. So habang nabubuhay kami, lagi kami nabibingit sa kamatayan alang-alang kay Jesus, upang sa aming katawang may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. Sa ating kamatayang katawan, no, mahayag ang buhay ng ating Panginoon, masalamin sa ating buhay. Amen? Habang kami nabubuhay. Kumusta na po yung iba? Nararasan na ba natin na tayo nasa bingit ng kamatayan? No? Kapag tayo, kung saan tayo dinadako ni Lord, hindi natin masasabi, di ba? Hindi natin po masasabi. Kapag ka-Kristiyano ka, hindi po natin masasabi kung sino yung mga kasalamuhan natin. Tulad kay Charlie Kirk, hindi natin alam. Bigla na lang ba? Nasa state, bigla na lang pong binaril. So, walang masama, di ba? Kasi nasa piling na siya ng ating Panginoon. Kaya sabi ng 2 Corinthians 5:8, absent from the body is to be present with the Lord. Kaya pala tayo dapat katakutan. Huwag natin ikaya magandang balita. Tama po ba? Sabi ng Romans 1:16, I am not ashamed of the gospel, for this the power of God for salvation to those who believe. No? Diba sabi ng 2 Peter 3:9, not wanting anyone to perish, but all must come to repentance. Diba? 1 Timothy 2:4, lahat ng, sabi ng Diyos, lahat ay nais ng Diyos maligtas at makalam ng katotohanan. Maligtas, ibahagi ang magandang balita, ang mabuting balita. Sa atin may ginamit si Lord para mabahagi sa atin yung magandang balita. Tagli kay sister. Amen? So, huwag natin ikaya ang ating Panginoon kung saan man tayo dadali ng yung ating pagyapa, kung saan tayo may dadako. Dapat nakasalamin ang Panginoon sa ating katawang na taglay po natin. Yan o, katawang may kamatayan ay mahayag ang kanyang buhay. Sa verse 12, kaya't habang nagwawagi sa amin ang kamatayan, nagwawagi naman sa inyo ang buhay. Ano ibig mo sabihin yan? Minsan sa ating buhay na, bilang tayo lumahayo, bilang nangangaral na sa tango, no? Nasabihin, abang yung nagwawagi, sabihin ng nagwawagi sa ating kamatayan, yung pang no, yung sakripisyo natin sa pangaral ng Word of God, sakripisyo natin sa Word ng Balita. Yung kamatayan, parang malapit sa atin. Amen? Yung pinost na Sister Mercy, yung Prado, di ba? Kung paano pinatay yung mga 12 apostles, di ba? Itindi. Di ba? Okay lang. Katawan lang yan eh, no? Pero ang kapalit naman yan ay
buhay na walang na hindi mapapantayan dito sa lupa. Katulad sinabi sa verse 17 sa verse 18. Nagwawagi naman sa inyong buhay. Ang sabihin naman nagwawagi sa inyong buhay, ito naman ay doon sa mga taong maliligtas. Yung nadala na natin sa Panginoon. Nung nakikita natin na born again, talaga nakilala na kay Lord. Diba? Dapat marami rin tayo madala. Yan po yung ating yung ating goal. Diba? Matthew 28, 19, 20, Matthew 28, verse 19 to 20, Great Commission, diba? Go ye to all nations, make disciples, and baptize them in the name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them all that I commanded to you. And don't be afraid. I will be with you until the end of time. Huwag tayong matakot. Saan man tayo madaldalin? No? Kung meron ka mag-anak, kaibigan, punta sa probinsya, bahaginan mo na. Kaya sabi mo kasi, 3 comatose, binaginan ko ng pintanggap ko kay Lord. 3 comatose, pasyente. Amen? Bagay, kasi may hininga pa yun eh. Pwede pa magkaroon ng saved by the bell. Amen? Ano yung, ito, John 10:10. The thief cometh but to steal, to kill, and to destroy. Yan. Yan po minsan yung yan po minsan ang gagamitin sa atin ng kaaway. Tayo mga mananampalataya. Kaya maging maingat tayo sa ating pangangaral. Amen? John 10:10, the thief cometh but to steal, to kill, and to destroy. 1 Peter 5:8, sino akala niyan? The devil is like a roaring lion is looking for someone to devour. Wala po si ibang i-devour, kundi tayong mananampalataya. Amen po ba? Ito ba, pagkitin ko si Pastor Israel, nag-post sa FB, tungkol po sa OSAS. Alam niyo OSAS, one say, always say. So maraming basher, nakita ko eh. Pero minessage ko siya dun sa personal messenger. Sabi ko Pastor Israel, Pastor, okay na yung mga verse mo na yun. Okay na yung mga verses niya. Kaya lang, dito kasi, meron pagtalo ng pusa, pagsalmit niya yun. So sabi niya, meron man daw na correct at meron man daw nag-pass privately, kaibigan niya. Yun. So yun po, kaya minsan atakin mo tayo, mag-ingat po tayo, no? John 10:10, the thief cometh but to steal, to kill, and to destroy. So yun po, may atake sa atin, no? Para masira yung ating pananampalataya. Yun lang naman po yun eh, di ba? Eh dito nga, simple nga itong John 10:10 sa 1 Peter 5:8 eh. Di ba? Sino kung hindi nawawala yung kaligtasan natin, once saved, always saved. Tinanggap si Jesus bilang ng Savior. O kahit anong gawin mo. Eh sino atakin ng diablo, ng kaaway? Logic lang. kung talagang legit yung OSAS, once saved, always saved. Sino atakin ng kaaway? Wala na. Hindi lang pala, mga diba? Doon pala, logic pala, makita na po natin doon na sounds na magandang sound, masarap pakinggan, ganyan talaga minsan ang kaaway eh. Masarap pakinggan, no, nakikiliti ka, oh, sarap na, once saved, always saved ba? Eh sabi nga sa 2 Corinthians 6:1 eh, huwag niyong baliwalayin ang biyaya. Sa biyaya tayo lang, pero huwag baliwalayin. Eh pag binaliwala mo yan, delikado na. Amen po ba? Sabi rin ng Galatians 5:30, malaya ka na. Pero kung gamitin ang kalayaan mo sa masuntang yung laman. Amen? Tama, pinalayaan mo tayo. I think sa John 8:36, no? If Jesus set you free, you set, kung tayo pinalaya ni Jesus, tayo ay talagang malaya na. Pero huwag natin gamitin ang kalayaan natin sa paggawa ng hindi maganda, hindi po ba? So yun po, pinagi ko lang kay Pastor Israel, dinilit na ako niya, dinilit na. Pinayuan ko pa yun. Marami po kasi ano yun eh, hindi matatapos po yun. No? So ano pa natin, kukunusin na ba tayo? Meron pa pang 5. Ayagang ni pinapangaral ng katotohanan, iwaksi ang lihim at kayayang gawa. Yan, 2 Corinthians 4:2. Tinalikuran namin ang lahat ng lihim at kayayang gaway
hindi kami nanloloko ng mga tao at hindi namin pinipilit ang salita ng Diyos. Sa halip, ayagan namin ipinangaral ang katotohanan, kaya't maaari kaming suriin inuman sa harapan ng Diyos. Dito si Pablo, no? Nagpapasuri siya. Kung talagang pinapangaral niya, talagang katotohanan mula sa Diyos. Amen? Amen? Sabi niya, no? Tinalikuran. So may pagtalikod sa lahat po ng ating ginagawa na hindi nakakalugod kay Lord, mula nung siya tanggapin natin bilang Lord and Savior, dapat tinatalikuran natin yung mga dapat talikuran. Amen? Sabi tinatalikuran namin ang lahat ng lihim at kahiyayang gawain, di ba? Marami tayo niyan. Ako, minalo po ako niyan. Di ba? At hindi namin pinipilipit ang salita ng Diyos. Pinipilipit ba namin ang salita ng Lord? Tuwiran kung ano sinasabi ni Lord. Kaya lagi sinasabi, tingnan natin kung ano sinasabi ng Word of God. Amen? Doon tayo dapat lagi nakabase. Doon dapat ang ating paninindigan. Dito dapat sa salita ng Lord ang ating pagtitiwala. Diba sabi ng Acts 20:32, tinatagubili ko kayo sa Diyos at sa Kanyang salita na magpapatibay ng ating pananampalataya at magbibigay ng pagpapalang nakalaan sa bawat pinabanal. Hello? Ang sabi ng John 17:17, sanctify them by your word because your word is true. Linisin mo kami, Lord, ng salita sapagat ang salita ay katotohanan. Kaya diretsa, wala tayong pinipilipit. Kaya sa halip, ayagan namin pinapangaral ang katotohanan. Kaya maaari kami suriin naman sa harap ng Diyos. Nagpapasuri si Pablo. Sige, suriin niyo ako. Kung di nakabase sa salita ng Diyos yung mga sinasabi ko sa inyo. Amen? Yan, 2 Timothy 2:19. Sabi yan, ang sabi ng 2 Timothy 2:9, alam ng Panginoon kung sino sa Kanya. Kaya lahat na nagsasabi na siya sa Panginoon ay umiwas sa lahat ng uri ng kasamaan. Pero sa Thessalonians 5:21, ang sabi niya, test every spirit. Hold on what is good, right? Yes. Saan makita yung good tsaka right? Saan makita yung good tsaka right? Salita ni Lord, palapalan si Lord sa mga, diba? Sa salita ni Lord, hold on what is good and abstain for all kinds of evil. Kasamaan na naman, abstain sa lahat ng kasamaan. Paano natin may iwasan ang kasamaan? Saan natin makikita? Sa salita pa rin ng Lord. Amen? Sir Julian, kanta ito. Makapakakita ko, Sarisa. Sarisa, may salahan ko sila, nakaraan, may kinapagod ako eh. No? Sabi ko, Sarisa, wala pala rito eh. Ay, sinabi ko. Roma 60:19 says, be excellent for what is good, be innocent for what is evil. Amen? Dapat ganyan po tayo. Mas lalo mahayag at nasasalamin ang Panginoon sa ating buhay kapag kaya po yung ating isinapamag. Balakpakan po natin si Lord. Amen? Yan, conclusion tayo. Makita si Kristo sa buhay mo. Magningning, magliwanag, kawagis niya. 2 Corinthians 3:18, at gayong naalis na ang talukbong. Yan, anong talukbong? Takip yan. Bakit nawala ang talukbong sa ating buhay? Dahil sa ating Panginoong Jesucristo, palakpakan po natin si Lord. Yung talukbong na yun, no? Yun po. Dati meron tayong talukbong, hindi natin nakikita yung kagandaan ng Lord, yung biyaya ng Lord, hindi natin nakikita. Pero nung tinanggap natin si Jesus bilang Lord, nawala yung talukbong. Amen? Kaya naalala ko yung Colossians 2:14, sabi ng Colossians 2:14, dapat may pananagutan tayo sa Diyos dahil hindi natin matupad ang kautusan. Ngunit pinawalang sala natin ni Lord dahil sa pagkakataon ni Cristo sa krus, kaya hindi na tayo mapaparusahan. Hello? Yung talakbo na yun, yung kautusan. Minsan doon nagpapasa yung mga parasyo sa Suseo, sila Pablo, hindi pa nakakala. Doon siya nakabase para mapawalang sala yung kautusan. No? Sabi ng Galatians 2:21, no? Hindi ko ipagwawalang bahala
ang kagandaang loob ng Diyos kung ang pagpapawalang sala ng Diyos at tao sa magitan ng pagsunod sa kautusan. Kung sa gayon, baliwala ang kamatayan ni Jesus. Ibig sabihin, hindi baliwala ang kamatayan ni Jesus. Amen? Kaya yung talukbong na yun, nawala na sa atin. No? Nawala na. Kaya nagwiling na tayo. Hello? Yeah. Nagsasalita ka na. Malaya ka na. Alam mo na sasabihin mo sa kapatid mo, sa mga hindi mananampalataya. Yan ang sabi ko. Nagnilinig sa ating mga mukha ang kalulutian ng Panginoon. At ang kalulutian niyan ay nagmumula sa Panginoon na siyang Espiritu. Ang siyang magbabago sa atin mula sa isang antas ng kalulutian hanggang tayo maging kalarawan niya. Sabi, yung pagbabago natin talukbo, unti-unti tayong nababago. Amen po ba? Kasi nawala yung talukbo eh. Nakapagbabasa ka na ng salita ni Lord. Alam mo na ang salita ni Lord. Malaya ka na. Kasi iba, tinatago mo ito pa eh. Kaya tayo lang tayo babasa ng Word of God. O, sino ka lang sa 2 Corinthians 5:17? Saan na riyan? Sa rally. Anyone who is in Christ is a new creation. The old has gone. Halingod. Yung masamang pananalita, masamang pag-uugali, no? Masamang gawin, asal, di ba? At ang mga bago ay nagpawang nagsisi, datingan. Ano yung mga bagong hindi nagsisi datingan? Mga kalooban ni Lord. John 14:15. Kung mahalin niyo ako, sundin niyo ang aking mga tutos. Palakpakan po natin si Lord. Yan, 2 Corinthians 5:7. Hindi namin ipinapangaral ang aming sarili. Yan, no? Yan, hindi. Kundi si Kristo Jesus bilang Panginoon at kami ay lingkod ninyo alang-alang kay Jesus. Di ba, hindi na natin pinapangaral sa sarili natin. Kundi si Kristo na at ang kanyang mga salita. No? Na magpapabago sa buhay ng bawat tao na wala pang kaligtasan. Sapagkat ang Diyos na nagutos na magkaroon ng liwanag sa gitna ng kadiliman ay siya rin nagbigay liwanag sa aming isip. Ang nagbigay sa atin ng liwanag sa ating isip upang makilala namin ang kalooban ng Diyos na nahayag sa mukha ni Kristo. Yan. Ngunit kami pinagkalooban ng kayamanan ng espiritual ito ay tulad sa mga palayok na gawa sa putik upang ipakilala na ang kadakilang kapangyarihan nito ay sa Diyos, hindi sa amin. Kung titignan niyo po ito, yung title po dito sa unaan, no? Kayamanan mula sa palayok. Dito binanggit yung palayok sa verse 7. Ngunit kami pinagkalooban ng kayamanan ng espiritual nito ay tulad sa mga palayok. Tayo ay tulad sa palayok. Lahat tayo. Ba't kaya tayo natulad sa palayok? Gawa sa putik. Tapos, anong palayok? Tingnan sa commentary, kung walang mabigay na particular na pero may inimpress sa akin si Lord eh. Inuulma, tapos ano pa? May sumagot sa suwa eh. Marupok, madali mabasa. Yan, gayon po tayo, madali tayo mabasa. Pero yung palayok, pag pinaglutuan mo, masarap ba luto sa palayok? Diba sa probinsya? Halos pala yung gamit namin, yung banga natin sa tubig. Masarap, diba? Pag ininom sa banga, sarap inumin. Ganon din po tayo, inalang tulad sa palayo. Na pinaglalagyan ng kapangyarihan ni Lord. Diba yung First John 4:4? Greater is He that He is in us, that He is in the world. 1 Corinthians 3:16. Our body is a temple of the Holy Spirit. No? Tayo palayo. Pero tayo yung ginamit ni Lord. Bilang paglagyan ng kanyang kapangyarihan. Pinaglagyan ng pagiging mouthpiece tayo. Naging spokesperson tayo. Palayok tayo. Hello? Marupok. Pero gusto patibayin ni Lord sa magitan ng kanyang kapangyarihan, ng kanyang pagpapala. Amen? Amen. Kaya naalala ko yung Psalms 103 verse 14 eh. Sabi ron, nauunawang ko sabi ng Lord, dahil kayo ay nilikha mula sa alabo. Nauunawang tayo. Pero napili tayo, palapakan natin natin napili tayo. Verse 1, pinili tayo ni Lord. Palayo! Tayo mga palayo, aminin po natin yan. Amen? Pagpapakumbaba po yun. Para yung kapangyarihan ni Lord, maayat sa atin, mag-isalamin sa atin. Amen. Amen? Sabi yan, di ba? Para makapag-share tayo.
It's not our might or power, Zechariah 4:6, but by His Holy Spirit. Kaya nakapagkain natin, saan tayo dako ni Lord. No? Sister Julia, di ba? Sa apawan. Yung mga bata, giliw na giliw kay Sister Julia. Paano ba? O kita mo, nakala niya na yung Sister Julia, gano'n namin sa apawan niya. Sa mga bata. Palabang na si Lord. Kaya lang tayo, magpagamit kay Lord. Huwag kayo matakot. Palayok tayo, balik ka pa ng Lord. Sasalamin sa ating buhay. Amen? Ano pa yung verse natin? Yan, Matthew 2:5-13-16. Then, ano ka na ito, short-cut ko lang. Gusto ko ito yung ilaw. Ba yung ilaw? Ilalagay yan sa sariling, di ba ba? Ito, lamesa. Saan lalagay yung ilaw? Sa ibabaw ng? Yan. Dapat alam natin saan lulugar yung liwanag. Ang tanong, dapat kung nasaan ka, alam mo ilugar yung liwanag mo, isalamin mo para kay Jesus. Hello? Dito, maaaring nagliliwanag tayo ngayon. Maalaw tayo. No, medyo mainit. Dahil natin tayo tipon, di ba? Puro spiritual, word of God, wala ka sa ating loob, tumatapang. Kumusta pagkalumisan na tayo dito? Kung nasa trabaho ka na, nasa eskwela ka na, nasa kapitbahay mo ka na, kaya bang ilugar ang ilawan mo? Nasa salamin ba? Sa ating mga kapwa? Hello? Alam ba natin sa ating papatong ating ilaw? Kung baka naman, susulog na. Tatago tayo, tayo. Hello? Yan, dapat alam natin kung saan tayo papatong yung ating ilawan. Kung madilim yan, di ba, dapat, no? Pag nasasuwa kami, gabi na kami, may flashlight kami, di ba? Oh. Ano sabi ng Psalms 119, verse 105? Ang salita mo, O Diyos, ay lampara sa aking paanan at ilawan sa aking daraanan. Yan, dapat tayo nagiging ilaw tayo. Yung salita ni Lord, nasasalamin sa ating isip, salita at gawa. Pilipos chapter 4 verse 9. Yan. Saan pa tayo? Yan. Dami kong verse Yan. Ito lang tayo sa puro verse. So, sa Galatians 2:20, kanta to, sabi niya, dalawa tayong kanta to. Galatians 2:20. Nevertheless I live, but Christ liveth in me. May kanta yun, ba? No longer I, but Christ liveth in me. Ba? Ano, half the percent ba? Sa Risa, medyo sumisimbi lang ako. Yan, Galatians 2:20. Nevertheless I live, but Christ liveth in me. Hindi na ako nabubuhay para sa akin, kundi para kay Kristo na. Ang Galatians 2:20, tandaan mo yan. Kaya pag lumisan tayo dito, no? Ang nabubuhay ka sa atin, dapat ay si Kristo. Matthew 4:19, siya nakaalala. Paborito yan Pastor Brigo. Matthew 4:19. Come, follow me. Diba? Come, follow me. Kaya tayo tinawag ni Lord, tayo ay followers ni Jesus. Kaya dapat nasasalamin sa atin pagiging followers natin. Kaya mag-ingat kayo kung sino-sino pinapalo nyo. Hindi naman sa maya, kaya nakakalam na. Wala akong inig sa ganyan, di ba? Marami kayong pinapalo, baka kung ano napapalo nyo sa... ingat-ingat lang. Pero wala akong yan. Doon lang sa Matthew 4:19. Come, follow me. Ang sinusundong ko ay si Jesus. John chapter 8, verse 12, ano sabi dyan? Sabi ni Jesus, ako ang ilaw ng mundo. Ang sumusunod sa akin ay hindi na namumuhay sa kadiliman. No? At siya nagkakaroon ng ilaw at makakaroon ng buhay na walang hanggan. Hello? Yan. Ang sabi ko nilalala ko ito. 1 John 5:11 naman. Sabi doon, ang kinaroroonan ng anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi kinaroroonan ng anak ng Diyos ay walang buhay na walang hanggan. Yan. Nabanggit ko na yung 1 John 4:3 verse 14. Nabanggit ko na yan. 1 Corinthians 11 verse 1. Sinabi niya, imitate me as I imitate Christ. Tularan niyo ko, sabi pa, katulad ng pagtulad ko kay Kristo, hindi mo kani-kanino. Pagtulad kay Kristo. 1 Corinthians 1:31. Kung merong ibig ipagmalaki ang sino man, sino dapat ipagmalaki? Si
Si Jesus ang Panginoon, palakpakan po natin si Lord. At ito na, nasabi talaga ng verse 4, 6, 7. Yan yung binigay ni Pastor Israel doon sa Usas. Maganda po yung verse na yan, kung kakalimutan. Sige po, to God all be the glory. God bless, hallelujah. Tayo po tayo, manalangin. Father God, maraming salamat o Diyos sa iyong salitang nahayag sa bawat sa amin, O God, na nagpalakas, nagpatibay ng aming loob, O God, na hindi nagpapahina ng loob namin bagkus, nagpapalakas dahil sa magandang balita na dapat ibahagi, dapat ipangaral sa buong sangkatauhan. Kaya sabi nga ng Matthew 24 verse 14, preach the gospel to all nations. Lord, yan po nawa ang lagi naming hatikain kung saan man kami tumako, tumaroon ang aming panyapak, ay maging pagpapala sa aming mga kasama, Panginoon. In the mighty name of Jesus Christ. Lord, salamat ng maraming Lord. Nawa, taglayin namin yung Romans 12:18. Sabi mo ron, Lord, hanggang maaari, makisama kami ng mabuti sa lahat ng tao upang sa doon, lalong masalamin at mahayag sa aming buhay ang aming Panginoon sa Kristo. Sa lahat ng papuri, luwalhati karangalan ng ang dalangin tangi lamang po sa matamis, makapangyarihan, wala kapantay na pangalan ng aming Panginoon Jesus. Tayo po natin magsabi ng Amen. To God, all be the glory, God is Lord. So, tayo po darang sa bibigay sa pangalan ng Sister Marlene. Ayun, sa pinagbalang umaga po sa bawat isa. Hallelujah! Hallelujah! So dumako po tayo sa ating pagbibigay. Ang pagbibigay po, no, isa po ito sa sumasalamin din po to sa buhay ng mga mananampalataya. Amen po ba? So nais po ba natin na makita ang Panginoong Hesus sa buhay po natin? Magbigay po tayo. Amen po ba? Hallelujah! So makibukas po tayo o samahan niyo po ako sa pagbabasa po sa salita po ng ating Panginoon. Mula na naman po ito sa aklat ng 2 Corinto. 2 Corinto chapter 8 verse 1 to 2. Na sabi po rito, paano dapat magbigay ang isang Kristiyano? Amen? May question po, no? Sabi po sa verse 1, ibig kong ibalita sa inyo, mga kapatid, ang nagawa. Sorry, medyo malabo ang mata. Hallelujah. Ayun. Ulitin ko po, no? Ibig kong ibalita sa inyo, mga kapatid, ang nagawa ng pag-ibig ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito isang mahigpit na pagsubok sa kanila. At sa kabila ng kanilang paghihikaos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Salamat sa pagbabasa sa salita ng ating Panginoon. Holy Spirit, guide me. Teach me. Kayo po ang salita para sa akin. Hallelujah, hallelujah. Kung mapapansin niyo po, karugtong po ito sa preaching po ng ating mahal na Pastor Fernand. Patungkol po sa ating pananampalataya. So sa pagbibigay po natin, hindi po dito sinasabi kung gaano kalaki ang ibigay mo. Bagkus yung galing talaga sa puso, yung pagbibigay mo at yung merong pag-ibig. Amen po ba? Gusto ko rin pong i-share sa inyo, no? Dahil po sa giving, 50 families po sa Sitio Suha ang nabigyan ng Super Typhoon O1. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Alam niyo po ba, sa simpleng 3 pirasong suman na ibinigay ko sa kaibigan. Parang after nung prayer discipleship namin, nangusap si Lord, dalhan mo siya ng suman. Naisip ko 3, kasi may ibig sabihin nun, I love you. Pagdating ko doon, sabi ko, may pinabibigay si Lord sa'yo. Actually, sabi niya, kinausap din ako ni Lord.
may pinabibigay din si Lord sa'yo. 3 rin. Sabi niya, sabi ko, talaga? Sabi niya, oo. At dahil nga po sa 3 suman na ito, doon po nabuo ang paayuda po sa suha. Sabi niya, hindi ko nga alam kung saan ko pa talaga ibibigay yun. Ikaw pala ang mapagbibigyan. Di ba po? Ganon gumalaw po ang buhay ang Diyos sa buhay po natin. Sa simpleng ibibigay mo, mas matindi ang ipapalit para sa atin. So ganon din po ang gagawin po ng Diyos sa buhay po natin. Ang simpleng ibinibigay po natin, iba ang balik ng Diyos. Amen po ba? Sabi pa po niya sa akin, alam mo, Bren, laging tumatanim sa isip ko, bigyan mo ako ng maliit, papalitan ko ng malaki. Kasi binless ako ni Lord. Sa bawat pag-bless ni Lord sa buhay ko, yun po yung nais ko ngayon. Ang ROG hindi ko makakalimutan. Pastora LV hindi ko makakalimutan. Siya yung nagtatanim lagi ng salita ng Diyos. Bakit ako ngayon nalalakaran ko kung paano mamuhay ng marangal, kung paano ma-experience yung tunay na pagpapala. Di ba po? Grabe po, sobrang po. Sabi ko, gusto ko siyang yakapin, gusto namin mag-iyakan. Wala kaming ibang ginawa kung hindi ang mag-share kung paano kami ibinibless ng Panginoon ngayon. Na dati, naglalakad lang kami, bit-bit namin ang mga anak namin, mga pawisin. Pero ngayon, sabi namin, may mga 4 wheels na tayo, di aircon na tayo. Di ba po sabi ko nga, dati, pag nag-tricycle po kami, sobra po. Kaya sabi ko nga, hindi pala tinitingnan ni Lord yung sukat ng binibigay mo. Maliit pero grabe magbalik si Lord kapag galing sa puso. Pag-ibig nga eh. Amen po ba? Kaya nung sabi po rito, dagdag po rito yung verse 7 po, no? Ang sabi po sa verse 7, kayo'y tanyag na mananampalataya. Sa pagpapahayag sa kaalaman, sa kasipagan, at sa inyong pag-ibig sa amin. Sikapin din ninyong manguna kayo sa pagkakawang gawa. Hindi sa inuutosan ko kayo, sinasabi ko lamang sa inyo ang ginagawang pagtulong ng iba upang masubok ang katapatan ng inyong pag-ibig. Amen, hallelujah. Si Pablo po muli ang nagsalita dito. Kasi di ba po, alam naman po natin si Pablo ay Christ-like nga po siya. Di ba po yung buhay po niya ay sinasalamin po niya doon sa ating Panginoong Jesus. Amen. Kaya ito po yung nais ni Pablo na matutunan din po natin. Amen. Kasi paano tayo i-bless ng Lord kung hindi po tayo marunong mag-bless din po sa gawain niya o sa kapwa po natin? Saan padadaluyin ng Diyos ang kanyang pagpapala? Inakatikong po ang ating mga kamay. Hindi po sinasabi ni Lord dito, magbigay ka ng malaki. Ang sinasabi ng Diyos nito, magbigay ka na mayroong pag-ibig. Sapagkat ang binibigay po natin dito, marami po tayong mga naaabot na kaluluwa. Kung paano isang kaluluwa ang maliligtas, libo-libong mga anghel sa langit ang nagre-rejoice, mas more than pa po doon kapag tayo ay magbigay. Yung 10 piso, 20 pesos na ibibigay po natin, kapag nag-ipon-ipon po yun, malaking bagay po yun. Ang sabi nga po nila, ang 100 pesos hindi mabubuo kung walang piso. Amen po ba? So ngayon alam po natin na sobra-sobra po magbalik ang Diyos ng pagpapala. Imagine niyo na lang po ang 3 suman, pinalitan po ng paayuda sa good for 50 families po sa suha. Praise the Lord! Diba po? Glory to God po! Kaya kapag nangungusap po si Lord sa inyo, huwag kayong magsayang. Sumunod po tayo. Amen po ba? Hallelujah. To God be all the glory po. Hawakan po natin ang ating mga kaloob. At ipanalangin po natin. Hallelujah. O aming Diyos, Ama sa langit, una sa lahat, Panginoon, kami po ay nagpupuri sa iyo. Sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Nagpapasalamat sa lahat po ng pagpapala na kaloob mo sa aming Panginoon. Mula po sa aming pisikal, sa aming financial, sa aming emotional, at sa aming spiritual. Father God, hindi po masuka
ang pag-ibig mo sa amin. Kung paano po na itinuro mo po sa ibang ROG Church, Panginoon. Sapagkat ang ROG Church, Panginoon, church planting po ito, Panginoon. Pag-abot ng kaluluwa, Panginoon, to go and make disciple, Panginoon, ang mission po ng church na ito. God, i-bless niyo po ang lahat po ng members po ng church, Panginoon. I-bless mo po ng siksik-liglig at umaapaw upang sa Lord God, magamit ang lahat po ng pagpapalang ito sa lahat po ng tao na aming inaabot, Panginoon. God, salamat po. Salamat po. Patuloy niyo pong ibalik sa bawat isa, Panginoon, sa magbibigay po, Father God, sa umagang ito, Lord God. Kung wala man po mga dalang cash, Panginoon, may mga nagpapachikas, Lord God, maging sa online, Panginoon, Lord, pagpalain niyo po ang bawat isa. God, sa iyo po ang lahat ng pagpuli, ang pasasalamat at pagsamba sa tanging ngalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Ang natin sasabi mo, Amen. Hallelujah. Sa pangwakas ng panalangin. Lord God, maraming pong salamat. Lord, ang buhay namin sa mundo ito, Lord, dahil lamang sa iyong biyaya. Maraming pong salamat o Diyos. Kaya Lord, salamat po ang aming laging sinasampit o God. Lord, naalala ko lang ang sinabi mo sa Psalms 50 verse 14 o God. Lord, kapag kami nagpasalamat o Diyos, sabi mo, Lord, yan ang unang handog na hinahanap po sa bawat sa amin. Sa verse 23, Lord, kapag kami nagpapasalamat sa iyo, Lord, ito'y nagpaparangal na sa iyong pangalan. Kaya Lord, maraming pong salamat o God, at binababa ko po ang basbas ng pagpapala sa bawat isang narito, God. Kung ano pong pangailangan ng bawat individual, ano man ito, God, nilalambing ko po sa iyo, Lord, ipagkaloob niyo po sa bawat isang lahat. Sapagkat sabi ng Zechariah 14:17, no worship, no rain. Lord, sila po ay sumamba, nagpuri, nagbigay ng karangalan sa Panginoon, Lord. Ibuhos mo, Lord, ang ulan ng pagpapala sa bawat isa. Salamat po, Ma. Ito po aming dalangin, tangi lamang po sa matamis, makapangyarihan at walang kapantay na pangalan ng aming Panginoon. Tayo pong lahat ay magsabi na, Amen. God, Lord, oh, you are God, and we lift you up. We'll keep singing, we'll keep praising, we won't stop giving all we got, 'cause you're worthy of all glory and all. There is no other, you are forever, Lord, over all. There's nobody like you, no one beside you. To you